Isa sa mga masasayang laro na hindi ko na nakikita na nilalaro ng mga bata ngayon ay yung paglalaro ng trumpo. Natatandaan ko pa dati, pinukulayan pa namin yung trumpo para mas maganda pag umikot. Tapos minsan nilalagyan namin ng mga thumbtacks. Ito yung mga panahon na makikipaglaban ka para makipagbaragan ng trumpo mo. May mga pagkakataon na iniiyakan ko talaga yung trumpo ko kapag ka nababasag. Tapos naalala ko dati kapag ka naglalaro kami ng trumpo, yung mga matatanda, hinihiram yung trumpo namin. Tapos gumagawa sila ng tricks. Pinapaikot nila sa palad, pinapaikot sa mismong tansan dun sa dulo ng tali. Nakakatuwa. At meron din ako mga kakilala noon dati na gumagawa sila ng sarili nilang trumpo gamit yung sanga ng bayabas. Bilib na bilib ako sa kanila noon kasi hindi ko yung kayang gawin. Kanya-kanyang payabangan kung kanino yung pinakamagandang ikot na trumpo. Sobrang enjoy maglaro ng trumpo dati. Hanggang sa lumabas ang anime na Beyblade sa Pilipinas. Siyempre, nagkaroon to ng mga laruan. Sino nga namang batang hindi maaakit sa Beyblade? Bukod sa magaganda yung design nito, ang gaganda din ng mga kulay. Kasabay ng Beyblade ay nauso yung tingga ng sipa na ilalagay sa dulo ng takip ng ballpen. Gagawin mo siyang parang Beyblade. Naalala ko pa noon, ang ginagamit naming battlefield ay yung pinakamalaking kawali ng kapitbahay namin. Nakakamiss, diba? Ang buhay natin parang trumpo din. Minsan, wala ka sa hulog, wala ka sa tamang disposisyon. Ika nga nila, kang karot kung umikot. Minsan-minsan naman, tamang steady lang, focus lang sa pagpapaikot ng buhay. Pero minsan, ang buhay ay parang trumpo talaga. Minsan-minsan ay kailangan mo makipaglaban. Kailangan mo maging matibay. Dahil kung hindi ka magpapakatibay, mawawasak ka.